medyo bumaba ng konti yung emosyon, pero galit pa rin ho tayo. Galit tayo doon sa mga polis na umaresto. Galit tayo doon sa mga sundalong nandyan. Yung mga kung sino man ang nandyan na hindi pinigilan yung mga kabalbalan na yan itong si Nicolas Torre. No? Mali ho. Hindi na, para sa mga linawin ko lang ha. Linawin ko lang, baka sabihin naman ng mga ibang yan, men in uniform. Hindi dahil dublado yung sweldo nyo nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi namin sinisingil na ngayong mga panahon na to dahil dinoble yung sweldo nyo, dapat binakapan nyo si Tatay Digong. Hindi, wala akong ganun. Wala akong ganun, baka mamali nyo eh. Obligasyon na sambayan ng Pilipino na taasan ang sweldo nyo, ibigay yung mga benepisyong nararapat sa inyo dahil pinaglilingkuran nyo ang sambayan ng Pilipino. Ito na lang ang tanong natin sa mga kapulisan. Doon ba sa nangyari dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, aling interes ho ba ang naitulak? Yung interes ho ba ng ating bansa o interes nitong mga banyagang korte na to na wala naman jurisdiction sa ating bansa? Kasi kung interes ng Pilipino ang pinag-uusapan natin dito, sa tingin ho natin, wala ngayon sa Netherlands itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto si Nicolas Torre, pakinggan ho natin itong mga kababayan. Nuknukan ng kabay-abangan. Hihilain ko yan. Kasi maniwala ka, hihilain ko yan. Naniniwala naman kami sa'yo. Naniniwala kami sa'yo. Sa mga kagaguhang ginawa mo sa KOJC, sa tingin mo, hindi pa kami naniniwala sa'yo. Kung meron nga lang basement yung Villamor Air Base, malamang sa malamang, hinukay mo na rin yan kung di nyo nakita si Tatay Digong eh. Di ba? Naniniwala ka. Huwag mong sabihin, huwag kami na maniwala. Pero ito, tandaan mo Torre, pag bumaba ka sa pwesto, maniwala ka sa amin. Di ka namin hihilain. Huwag ka mag-alala, walang hihila sa'yo. Naknantok, anong hila-hila? Di masakit yun, hila-hila. Hindi masakit yun. Walang hila-hilang mangyayari sa'yo, Torre. Di sa pinagbabantaan kita, ngayon pa lang ang dami ng galit sa'yo. Ngayon pa lang kung ano-ano na nababasa ko sa social media. Ngayon pa lang kung ano-ano na nababalitaan ko. Walang pagbabanta to, ha? Ang sinasabi lang natin dito, para sa mga nasa pwesto, kay Browner, kay Torre, kay Marbil, kay Marcos Jr., kay Tambaluslos, pansamantala lang ho kayo dyan. Darating ang panahon na magkakasama-sama na tayong naglalakad sa kalye. Magkakasama-sama na tayong kumakain sa Jollibee. Ha? Tandaan nyo yan. Baka sabihin nyo habang buhay kayong NCRPO, CIDG chip. Di ka forever dyan. Tandaan nyo kayo mga government official, walang forever dyan sa pwesto nyo sa pamahalaan. Sa ayaw sa gusto nyo, darating yung punto na aalis kayo dyan. At pagka umalis kayo, kung ano yung sinabi mo kay Tatay Digong, ha? Ano sinabi mo sa akin, ihilahin mo siya? Walang hihila sa'yo, Brad. Hihimasin ka namin. Ibe-baby ka namin, huwag kang mag-alala. Pero hihilain ko. Hilahin mo! Hilahin mo! Yan na naman. Kasi Torre, kala mo talaga may pinagmamalaki sa bagay. Yung ginawa mo na yan kay Tatay, di ko magkano kaya bayad sa'yo dyan? Nakananto ko. Mga kababayan, yung tax nyo, yung pinambabayad dito sa mga pulis na to, dyan napupunta yung tax nyo. Para sa mga Pilipino, siguro to rin, ngayong mga panahon na to, na-realize mo na grabe, napakarami pala, hindi pala gumagana yung 30,000 na EJK victim, yung mga drogista, yung mga nagpapatulo ng, nagbibigay ng gripo sa mga ordinaryong Pilipino sa tagiliran pagka hindi nakukuha wallet nila. Yun ho ang 30,000. Pero yung 30,000 na yun, ibigay ko na sa kanila yon, walang problema, biktima lahat yan, kung gusto nyo. Hindi pala biktima. Nagurgur lahat yan nung panahon ni Tatay Digong. Ibigay ko na yan. Yarin lamang yan ng naratibo nyo. Pero sinisigurado natin dito, kung ikaw, Pilipino, kung ikaw ordinaryong mamamayan, pinasok mo yung trabaho na yan o ginamit mo yung illegal na droga na yan, dapat yung consequences, yung posibleng mangyari sa'yo, diyan sa pagpasok mo sa problema na yan, dapat handa ka rin. Di ba? Ganun lang naman ho yun mga kababayan. Napakarami ng propagandang kumalat sa social media na kesyo ganito karami, ganun karami, nagurgur lahat yan nung panahon ni Digong. Bakit ang dami parang Pilipinong lumalabas sa karsada at sinisigaw ang apelyido at pangalan niya? Bakit? Di ba kayo nagtatanong dyan sa AFP? Di ba kayo nagtatanong kung bakit okay lang sa mga Pilipino, karamihan sa mga Pilipino na magurgur yung mga tulak na yan at mga adik? Di kayo nagtataka.
kung bakit sa kabila ng propaganda at paninira kay Digong ngayong mga panahon na to, yung motorcade, yung mga rally, nagsusulputan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Karapatan noong mga nagurgur, nung panahon niya, karapatan. Seryoso, karapatan ng mga yon. Kumusta naman yung karapatan ng mga OFW natin sa ibang bansa na iniwan nila yung kanilang mga anak dito pag uwi nila mga baliw na? Dahil sa mga illegal na tulak na yan, na nagurgur nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Karapatan, ganon. Sige, ano nyo pa, SS nyo pa yung issue na yan. Kayong mga nasa AFP, kayong mga nasa PNP, sige lang, walang problema. Umayon kayo dyan sa kabangagan ng presidente na yan. Walang problema. Yung masaya kayo, yung pinaglilingkuran nyo na yan, yung commander-in-chief nyo na yan, kauna-unahang bagag na presidente na nagpakulong sa ibang bansa, hindi ho sa Pilipinas doon sa presidenteng pinakamamahal at hindi ho natin malaman mapanggang sa ngayon tayo rin dito sa PH Update nagtataka kung bakit talagang alam natin na mahal ng Pilipino si Tatay Digong. Pero dito sa nangyari na to, hindi ho natin inaasahan na magkakaroon ng pagkilos sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, yung mga OFW nag-iiyakan, di ba? Pati ho tayo, alam mo natin, marami nagmamahal kay Tatay Digong. Pero kahit na tayo, na-overwhelm sa ating nakikita sa social media, di ho tayo makapaniwala na yung mga magtutubo, nakamotor sila, meron silang placards, yung mga mangingisda, alam ho kasi nila ang kanilang pinaglalaban. At yung mga yan, hindi bayaran. Di kagaya ng mga trolls sa social media, binabanatan yung mga taga-suporta ni Tatay Digong. Wala akong problema sa mga nakakakilala sa akin bilang PH Update. Wala akong pakialam sa inyo. Sabihin nyo na gusto nyo sabihin. Yung pagsuporta kay Tatay Digong, mahinang klase, walang utak, di nakakaintindi. Walang problema, sabihin nyo na gusto nyo sabihin. Ang sigurado ko lang dito, nung panahon ni Tatay Digong, malayang nakakalakad sa karsada pagka madaling araw. Walang maraming tambay, walang maraming durugista sa karsada. Yun lang sigurado ko. Yung tipong kahit na madaling araw lumabas ka, alam mo sigurado walang mangyayari sa'yo. Pagka nakakita ka ng pulis, alam mo yung pulis na yan, puprotektahan ka. Ang taas ng pagtingin natin sa mga pulis nun. Pagka nakakakita tayo ng pulis, gusto kong ganituhin Gusto kong ganituhin. Mali pala. Ganunin Gusto ko natin Di ba? Kasi nakakawalan ho ng nakakawalan yung mga pinapasweldo natin, dapat sana protektahan ng mga Pilipino. Sila pa hong naghatid doon sa isang pinakamamahal na Pilipino sa ibang bansa para doon siya litisin. Wala na. Ibig sabihin, mga pulis, from now on, wag na kayong magkukulong. Diretso nyo lahat sa Netherlands. Inang yan. Di ba? Hindi gumagana korte natin Walang kwenta yung natin, judicial system natin. Lahat ng nahuhuli ng PNP, mag-ready kayo ng eroplano, ipadala nyo lahat sa Netherlands. Nako, di ba? Gusto kong ganyanin yung mga pulis. Kasi nakakawala ho talaga ng respeto. Pasensya na ho, marami hong matinong pulis. Maraming matinong pulis. Meron silang binabayarang kotse, bahay, kabit, at kung ano-ano pa. Hindi ho sila makapag-resign. Naiintindihan ho natin sila, kaliwat kanan na loan. Di ba? So kahit na anong ipagawa sa kanila, gagawin nila. Dahil nga naman, meron silang bahay na binabayaran, kotse, at kung ano-ano pang loan nila, hindi ho sila basta-basta makaka-atras. Diba? Kaya kailangan nilang ibenta si Tatay Digong para mabayaran yung dapat nilang mga bayaran, mga obligasyon nila. Benta na lang yung prinsipyo para sa sweldo. Ganun ho ba yun? Hindi lahat ng pulis, again marami na hong nagbitiw. Mahigit 150 na ata mula kahapon. Marami na at saludo tayo sa mga yon. Pero para doon sa mga pulis na naghatid pa kay Tatay Digong at meron pa kayong paluha-luha mga nyo. Paluha-luha, i-save nyo yung mga luha na yan. Para pagka yung mga amo nyo na ngayon na gumipit sa mga Duterte, sila nang binaby namin, kailangan nyo yung luha na yan para sa kanila. Ibibaby lang naman namin kayo. Ibibaby lang. Kayo naman, oo. Marami. Naku, Tore! Marbel, Marcos Jr., sabihin ko sa inyo, nag-uumpisa pa lang ang galit ng sambayan ng Pilipino. Kesyo ayaw daw mo. Mamaya na natin pag-usapan yung isa na yan. Tuloy natin. Sa President, kung ako masusunod dito ngayon, ireklamo niyo lang ako. Ireklamo mo na lang ako. Ireklamo na lang daw siya.
Sino? Wala mas mata sa akin. Ako na ang commander dito. Sir na, sir. Ano yung gusto nang kausapin ni Tatay Digong si Marcos Jr. Sa tingin ko o kaya si Marbil, mas mataas sa kanya eh. Ibig sabihin Commander-in-Chief. No? Ibig sabihin Commander-in-Chief. Or Chief PNP ang gusto makausap ni Tatay Digong. Itong siraulo na to na si Marbil. Ay, mali. Sorry, erase. Itong mayabang na to na si Marbil. Marbil, baka magalit ka. Bibi ka lang naman namin, no? Lalagyan ka namin ng baby powder. Hindi ako sa aeroplano. Your lawyers are witnesses. You can always file them. You have to kill me. It's not our intention. You have to kill me to bring me to him. It's not our intention, sir. Ayun, no? Yung close in ni Tatay Digong yan. Na-meet na ho natin yan, yung close in. It's not our intention, sir. You see? Sir, di ba siya po yung lalaki? You know that exactly. Para sa mga pulis. Para sa mga pulis na nandyan. Yung lahat, kayong lahat. Mga walang iya kayo. Mga walang iya kayo. Masasabi na mga walang iya. Huwag nyo nang tawagin president. Mga ulo, inatawag nyo pong president. President. Kami lang ang may presidente dyan. Hindi yung presidente yan. Kami presidente. Kahit anong mangyari, si Tatay Digong, presidente natin. Kahit sino pang maupo dyan, presidente namin si Tatay Digong. Presidente. Presidente nyo, ginaganyan sa harap nyo. Raulo pala kayo eh. Hihilahin ko yan. Sarap anuhin, no? Galit na naman. Dito, Senator Bato, banatan mo nga tong si Torre. Langyang Torre to, oh. Hihingi raw ng proteksyon sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Sakaling Senator Bato naman! Ano ba yan? May hihingi ka ng proteksyon! kainan na rin siya ng arrest warrant ng International Ay. Criminal Court o Sen! ICC. Yes. Higit pa ng senador, pakiramdam niya, tinraidor sila ni Pangulong Bongbong Marcos, lalo't nangako raw ito na hindi makikialam ang ICC. Ang kanyang eksklusibong panayam nasa frontline. Nasa Bakit? frontline report ng ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, umugong ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa dahil kasama siya sa reklamo sa International Criminal Court o ICC bilang nooy PNP chief nang ipatupad ang tukhang. Sa eksklusibong panayam ng News 5, sinabi ni de la Rosa na wala pa siyang nababalitaan tungkol sa kanyang arrest warrant mula sa ICC. Wala pa. Ang alam ko, wala pa. Pero, darating yan. Hintay lang natin. Giit ng senator, kung sakali mang lalabas ito ay hihingi siya ng proteksyon mula sa Senado. I will avail of the protection from the Senate. Then pag hindi na kaya ng kung protektahan, then I will turn on myself peacefully. Humiling din siya ng proteksyon kay Senate President Chis Escudero. I hope he can protect me up to what extent na kaya niya i-afford sa akin. Wala pa akong pagdududa sa kanya. Ayon kay De La Rosa, hindi na nakakagulat ang paglabas ng arrest warrant laban sa dating Pangulo. Pero ikinalulungkot at ikinadismaya raw niya ang naging aksyon ng Marcos administration. Pakiraw ng senador, trinaydor sila ni Pangulong Bongbong Marcos, lalo't nangako raw ito na hindi makikialam sa ICC. I just would like to tell him that I'm so sad na meron tayong Pangulo na walang isang salita. Very much betrayed. I felt betrayed dahil siya mismo nagsabi sa akin na nigabuhok ko or kay Pangulong Duterte hindi mahawakan ng ICC. Dahil sabi niya, kung i-allow ko yan na makialam ang ICC dito, baka after the Dutertes, after sa inyo, kami na naman ang next na imbestigahan yan. So naniwala ako, pero iba ang nangyari ngayon. Nako, ito naman si Marcos Jr. Alam ka naman, pasasakayin pa namin kayo ng eroplano. Pagkatapos ng termino mo, walang eroplano.
Walang ganon. Walang ganon. Kagaya kay Tatay Digong, wala, hindi namin kayo papadala sa ICC. Wala kayong ICC makikita, huwag kayong mag-alala. Kayo naman, gagastosan niyo pa yung sambay ng Pilipino 7 million para lang dyan sa charter plane na yan. Hindi namin kayo papadala sa Netherlands. Huwag kayong mag-alala, okay? Ay, ang sambay ng mga kababayan ho natin, yung mga galit. Netherlands yung mukha nyo. Baka legal yung pulburon doon, di ba? Naku, baka magpulburon lang kayo doon. Di parang parang dinala namin kayo sa inyong paradise. Di namin gagawin yun. Pagkatapos ng termino, papaimbestigan. Wala investigasyon. Sambay ng Pilipino nakikita na namin yung krimen na ginagawa niyo. Anong investigasyon pa? Kami ang magiging hukom nyo. Huwag kayo mag-alala. Di namin kayo aanuhin. Yung mga krimen, nasasaksihan namin sa aming mga mata ngayong oras na to. So kung hinaakala nyo yung sinapit na yun ni Tatay Digong, ipaparanas namin sa inyo. Huwag kayong mag-alala, di mangyayari yan. Mabigat naman ang naging mensahe ng dating PNP Chief kay CIDG Chief Major General Nicolas Torre III na nanguna sa pag-aresto sa dating Pangulo. Nako! I just would like to tell him that huwag sana tayong magpakalasing sa power. Yun lang, huwag tayong magpakalasing sa kapangyarihan. Because Saan ba to? Hindi na nga sila lasing hangover na kasi lasing sila kahapon. Ngayon, mamaya bibira na naman yung mga yan. Kay Pastor Apollo Kibuloy, di ba lasing sila? Hindi sila hangover. Ngayon, nagpakalasing na naman sila. Anong hindi magpakalasing? Ilang beses na lasing na sila. Saan ba to? Ito naman si Senator Bato. Oo. Sino ba dapat, ewan ko sa inyo, bala kayo. all these things shall pass. Nasigang-siga ka, kaya mong pagsabihan yung former president na hihilain ko yan. Nako! That's too much. Sa kabila ng That's too much, Tore! Nako, yari ka dyan, Tore. Sabihin ko sa'yo, wala kayong Netherlands na makikita. Yan ang sigurado ko dito sa PH. Di namin, itatapon na namin kayo sa Hawaii. Anong Hawaii? Anong Hawaii? Hawaii yung mukha nyo. Anong Hawaii? Wala nang ganun ngayon. Tapos pagkalipas ng 30 taon, babalik kayo dito, tatakbo na naman ng presidente itong si Sandro Marcos. Naku, walang ganun. Nakananto ka. Hindi mangyayari yun. Sa galit na to ng mga Pilipino, palalabasin kayo ng Pilipinas. Nako! Nasabi ko sa inyo, walang pagbabanta ha. Sinasabi namin sa inyo, ibibaby namin kayo. Johnson & Johnson baby powder namin yung mga pit nyo. Walang ya kayo ha. Sige. Darating din yung oras. Sinasabi natin dito, darating din yung oras nyo. Ngayon, din nyo pa oras. Kahit ano naman pagmamakto lang gawin namin dito. Kahit sandamukal na mura pa matanggap nyo sambay ng Pilipino. Kahit isang timbang luha pa ang ilabas ng mga taga-suporta ni Tatay Digong. Walang mangyayari. Kasi nasa posisyon kayo. Pero darating yung punto na bababa kayo at syempre, iba na administrasyon nun. So yung mga kabalbalan nyo na yan, huwag nyo sabihin na gantihan na lang ang politika. Ganun, yan ang... Kayo naman, parang yung ginagawa nyo nga na yan, wala man sa inyo ginawa, hindi namin alam kung ano ginagawa nyo pagganti. Dahil ba tinatawag kayong bangag? Dahil ba binansagan kayong bangag? Tambaluslos? Diwata? Dahil ba ginaganyan kayo sa social media, kaya ginagantihan nyo si Tatay Digong? Walang yang to. Eto, rektaho tayo dito kay Tapusin mo muna itong kasi ba to? Kakadetain ng dating Pangulo sa The Hague, Netherlands, naniniwala si Bato na makakauwi ito ng Pilipinas. Kumpiyansa rin daw siya na malulusutan nila ito. We were together when we waged the war on drugs. I'm very confident na Talayo natin. Hanggang J. Guevara na. Pambira talaga, Tuloy. malulusutan namin ito. Ipinagdiinan din ni De La Rosa na kung meron mang extrajudicial killing noong war on drugs, hindi raw sila ang nag-utos. Correct. Kung meron man nangyari, meron, pero hindi yan sinasanksyon namin. Hindi namin Correct. pinag-utos. That's beyond our control. Hanggat wala pang warrant of arrest.
Naniniwala ho tayo doon, no? Hindi ho yung pinag-utos ng Estado, walang kinalaman yun ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dyan, erekta na ho tayo dito sa ano natin, kumbaga, main event natin, ito bang si Mayor Baste. Kay Mayor Baste na ba tayo? Ay, dito ho muna pala tayo mga kababayan. Hindi ito intended para sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong video na to para sa, kumbaga, para doon sa mga Pilipino na sa tingin nila tama yung ginawa ni Marcos Jr., buti pa yung mga banyaga, nakikita nila na merong mali dyan sa desisyon na yan ni Bangag. Kung pinagpipilitan nyo pa rin na tama yung ginagawa na yan ni Marcos Jr., pues pakinggan nyo yung mga ibang lahi na kung saan pinagtatawanan tayo dahil sa mga kagagawan na yan, itong si Marcos Jr. Ito mga kababayan, panoorin nyo natin to. One thing they must understand, that, Marcos has literally shit on the law and the constitution of the Philippines. Right, no, All right? There is no Interpol warrant of arrest. There's no ICC warrant of arrest. There supersedes in your constitution and by law any warrant from outside the Philippines. This kidnapping and deportation of Duterte is purely Marcos. He's behind it. Like I said, political and financially, because he is draining the Philippines dry. Buti pa yung mga ibang nasyon, mga banyaga, alam nila totoong nangyayari sa Pilipinas. Yung mga mismong Pilipino na nagpapakaasa, bagay kumikita naman pala sila kay Marcos Jr. Yung mga nandito sa Pilipinas, na nasasaksikan nila sa kanilang mga mata, yung pagnanakaw ng gobyerno, yung walang humpay na pamimigay na ayuda, mga palpak na proyekto, sarado pa rin ho mga mata nila. Ito ho, mga video na to, pambukas ho ito, kumbaga mga blade ito nabubukas sa kamalayan at mata ng mga nagbubulag-bulagan sa mga kalokohan itong si Marcos Jr. Gising ho kayo. Dahil kung yung mga nagsasabi na mga banyaga na merong ginagawa ang administrasyon na to na mali at kayo pinagpipilitan nyo pa rin wala, meron ho tayong problema dyan. Di ba? Lahat yung pagkaka-arresto ni Tatay Digong, hindi ho kasalanan ng ICC yan. Hindi ho kasalanan ng Interpol yan. Kahit anong warrant pa ang ilabas ng ICC o Interpol, wala naman ho silang magagawa pagka sinabi ng presidente, mga buwisit kayo, alis kayo dyan. Wala akong magagawa. Walang magagawa ang kung sino man pagka sinabi ng presidente, DOJ, pagka pumasok dyan yung Interpol, huwag nyo silang pansinin. Doon ba kay Netanyahu walang Interpol? Doon ba kay Putin walang Interpol? Nakananto ko. Meron din ho silang warrant galing ICC. At yun, matagal nang nakapublish pero hindi sila nahuhuli. Ito, alas 3 ng madaling araw, pagka alas 11 ng gabi, ayun, mabilis pa sa alas 4, pinadala si Tatay Digong. Ngayon, sambayan ng Pilipino, sa mga susunod na pagkilos, tigilan na ho natin yung pagiging keyboard warrior. Kung merong malapit na pagkilo sa inyo, hindi, maganda yung grand talaga, yung talagang magsasama-sama lahat ng persa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung baga, isang bagsakan, tingnan natin kung makakapag-angas yang si Torre. Tingnan natin kung baka yung mga pulis sumama na rin sa atin nun Di ba? Pagka nakita ho nila yung ating mga kababayan, lalo yung mga senior citizen, pumupunta doon dahil sa nakita nilang pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nung siya pa presidente. Nako, yung mga pulis, tingnan natin. Subukan yung tambuhin yung aming mga senior citizen. Yung mga kababaihan. Sigurado maghahalong balat sa tinalupan. Kunyari nag-a-advance yung tipong dumadami yung mga kababayan natin tapos nauna yung mga OFW. Tingnan natin kung anong gagawin itong mga pulis na to. Hindi ho tayo nagkikaya ang gagawing grand rally, peace rally. Ayan, kayo. Kumbaga ilabas lang natin sa loobin natin ngayon pagka napuno yung buong Liwasang Bonifacio, napuno ang Menjola, wala magagawa natin. Wala tayong magagawa kasi lumalabas ang tao Di ba? Yung iba nakikiisyoso, yung mga dilawan at pinklawan, mga lilistan, magbebenta daw ng mga tubig. Magbi-business daw doon. Pero tayo nabasa Okay lang ba yung malaking rally? Magbebenta akong tubig. Magbebenta akong ice candy. Magbebenta akong Graham. Sige lang. Pagkahalata kayo, mga mukhang pera talaga, oo. Di ba? Mga mukhang... Bagay, pera lang naman talaga Di ba? Mga mukhang pera talaga, di ba?
Hindi ginagawa ng katatawanan yung mangyayari kay Tatay Digong. Minamak nila yung sitwasyon. O sige, mag-rally kayo. Bebenta ako tubig, bebenta ako Grahams. Benta lang! Time to stand up. Marcos is a dictator like his dad. He has broken every rule in the book for what he did to Duterte. He was supposed to be trial firstly in the Philippines if he did something wrong. Number two is they did not. Number three, no court of law, no outside court of law, no Interpol's warrant of arrest supersedes any law of the Philippines. And the Supreme Court will stand by that. Wake up. Marcos is rubbish. Marcos is rubbish. Oh, ano, mga loyalista. Di kami nagsasabi niyan. Yung mga foreign observer, yung mga nangyayari, yung mga kumbaga, halimbawa tayo, meron tayong komentaryo sa nangyayari sa Amerika. Meron tayong komentaryo sa mga nangyayari diyan sa diyan kay Zelensky, di ba? Oh, meron tayong mga ano diyan, meron tayong mga side comment. Sila din, meron din silang mga ganyan sa mga nakikita nila sa Pilipinas. At sa kanila, wala silang bias, di ba? Anong pakialam nila kay Digong? Anong pakialam nila kay Bangag? Wala silang pakialam. Ang sinasabi lang nila kung ano ang nakikita nilang sitwasyon ng Pilipinas ngayong mga oras na to. Pero sige, tuloy nyo lang yan. Para sa mga nasa PNP, meron hong namumuong malaking kaganapan sa ating bansa sa mga susunod na araw. Para sa mga nasa Metro Manila, handa-handa lang ho, di ba? Mga maiingay sa social media dyan, karamihan ng mga opisina ng mga troll nandyan sa Manila. Pagka si Kapdado, nakita niyo yung mga opisina nyo, nako, magtago na kayo. Yung mga cellphone at computer nyo, nako, yari kayo dyan. Dito na ako mga troll yung mga yun. Dito tayo sa nangyaring kaganapan kagabi, nakakaano. Kanina taas-taas ng energy natin, tumawag tong si Jay Tumawag si Jay. PH! Tol, paano to? Taas ng energy natin, biglang bagsak paano? Nakarangkada ka Hindi, pero ayos lang yan. Ano na yan, dire-diretso na yan si Jay. Malupit yan magaling ho yan. Isa yan sa mga, kumbaga, sinusubaybayan nating vlogger yan si Jay Guevara. Follow nyo, malupit yan, Jay Guevara. Jay Guevara TV. Ay, nag-live na nga pala yung third floor studio, napanood natin yung emosyon nitong si Madam, talagang yung silakbo ng kanyang damdamin, ramdam ko pa rin mapanggang sa ngayon. Matindi ho mga kababayan, daig pangaraw ng breakup Dito, rekta ko tayo dito kay Mayor. Ihatag nila mga mahal, probably, kami na ako na isunod, kinsa ba sa mga ditungod mga anak nila, naapos ng salita. Wagan, salamat kaayo, dako kinang sa mga pamilya na binagyod karon nga niya mong musuporta sa mga. Kami nanarbaho lang yun ako sukad na Vice Mayor ko naningkamot rin yung taon ko nga mapatunayan ako sa sarili sa inyo nga ako dapat may manarbaho aning posisyonan Hatod karon maulang gihapon na wa bilaing gusto aning kalibutan na kundi manerbiso sa inyo. Salamat kaayo. Sobra-sobra na inyong ginapakita. Gusto na ko nga makapahuay mo, uli mo. Kung unsa man dawato na mo kaya man na mo ato bang ikibaw man ako, bisag ka ni Garod, wa ko'y sak nila. Wa ko'y sak, bisag kang pinsa. May sisulukan ko General Torre Mayor. Salamat. Buwan na lang. Wala na ko'y daing komento. Salamat kayo ng video nga na-adre. Mura maghihapon. Tayo pa dyan, maghihapon ang gawat dito sa buwan. Legit, tama. Muna ako kasalig to sa mga tao dito. Yes. Bawas ang tuwan. Mainstream media, medyo wala na. Bias. Mabuhay mong tanan, mga tabawin. Ayaw na mo kagukol.
kuan lang ka, kalma lang sa ta. Ay, pareha sa inyo sa kulamaran. Marcos, pagod! Marcos, bangag. Mantakay mo, presidente ka pa, ganyan ka na babuyin na sambahin ng Pilipino. Kumusta na lang pagka hindi ka na presidente? Nakanantaw ka, siguro kahit saan ka pumuntang Pilipinas, dinud. Di ba? Diba, kung ano-anong sign ang binibigay sa iyo, di ba? Ito kay Marcos Jr., di ba? Presidente ka pa, ginaganyan ka na. Paano na lang pagka hindi ka pa presidente? Nung presidente si tatay, hindi ka mo walang gumaganyan sa kanya. Di ba? O, and lang, friendly reminder from PH Update ka nga. Ayusin yung trabaho nyo. Hindi naman habang buhay, presidente kayo. Tatay nyo nga, di ba? Gusto niyang mamatay na lang presidente. Ano nangyari? Pero kami, hindi namin kayo papatapon dyan sa Hawaii. Hindi kayo babalik dyan. Ba't kayo babalik dyan? Gagawin nyo dyan. Wala namang ano dyan, wala namang... Dito tayo sa Pilipinas. Walang aalis dito. Sasama nyo si Torres, si Marvel, tsaka yung si Browner. Huwag kayo alis. Dito lang tayo sa Pilipinas. Sama-sama tayo dito. Alis. Walang aalis. Walang pupunta sa Netherlands. Walang ICC dito. Pagka wala na sa pwesto si Marcos Jr., dito kayo sa Pilipinas. Huwag kayong aalis. Di ba? Saan kayo pupunta? Wala nang papaalis sa inyo. Walang magrerenta ng eroplano para daling kayo sa isang lugar. Walang ganon. Unless na lang kung tatakas kayo. Di ba? Pero kami, mga Pilipino, papatapon kayo. Hindi kayo papatapon. Dito lang kayo. Huwag kayong aalis. Tama. Wala pang kanya-kanyang version political Balita ko natin, itong si Torre, nasa Davao na daw. Talaga naman. Pinagbibigyan kasi yung ano na yun, yung general na yun, kaya namimihasa eh. Naku, Torre. Lagi natin sinasabi na na sumunod tayo sa batas. Magtipon-tipon tayo nang naaayon sa batas. Sundin natin kung ano yung tama. Huwag nating awayin mga pulis. Magka-peacefully assembly tayo. Tapos ginagago tayo ng mga pulis. Di nila sinusunod ang batas. Sinabi, dalhin sa competent judicial court. Anong ginawa nila? Dinala nila sa ano. Ibig sabihin, incompetent yung mga judicial court natin sa Pilipinas. Anak ng tao ka? Pambiraw. Base doon sa rules ng ICC, pag yung nahuli, dalhin siya sa competent judicial court kung saang bansa siya kabilang. Kaya sa Pilipinas, dalhin siya sa Korte Suprema. Dalhin siya sa kusang korte man yan, pero hindi sa ICC. Pero tayo, sunod tayo na sunod sa batas. Huwag natin awayin, huwag tayong magpagbalyahan, di ba? Kasi hindi naman natin labas lang natin sa loobin natin. Sumunod tayo sa rule of law. Wala naman masama doon. Sunod tayo sa rule of law. Hindi ko sinasabi dito huwag tayo sumunod, ha? Sumunod tayo sa rule of law. Pero yung mga mismong mga nagpapatupad ng batas, silang di sumusunod sa batas. Pambira, oo. Itong si Senyoran, looking for mambabarang na daw. Naghahanap na siya ng mambabarang. Sa Sikihor, diyan sa Capiz, marami diyan. Senyora, hanap tayo. Sige, pagtulungan natin yan, Senyora. Ambag-ambag na lang tayo, chipin-chipin na lang tayo. Bayaran natin, kahit magkano pa yung mambabarang na yan, barangin lang yung mga dapat.
Hindi, joke lang. Marcos Balog! Sabi